Kayo ba sumasaya pag nakakatanggap ng text ng mga kamag-anak? Lalo yung mga OFW nasa abroad, makakatanggap ng message, makakatanggap ng email, ng PM. Nakakasaya ba yung natatanggap nyo? O nakakaluksa? Mangisikulot. Meron nga, pag nakita mo yung pangalan niya, may phobia ka na, ayaw mo nang basahin eh. No? Alam mo na po, hihingi na naman ito. Manghihiram na naman ito. May kailangan na naman ito. Tiyakin yung mga kapatid, kayo ang nagte-text, hindi kinakatakutan. Hindi yung 3 araw na, ay sorry, ngayon ko lang nabasa. Lobat kasi ako. Siyempre, pag hingi ka ng hingi, laging lobat yung tinetextan mo. Laging walang signal. Pero sabihin mo, alam mo, may ibibigay ako sa'yo. Sagot agad yon. Ganun lang kasimple ang human nature. At mga kapatid, kung sakasakaling may hinihingan kayo, sa bawat isang hingi sa text, dapat may mga 5 ka naman na, love ya, miss ya, musta ka na. Hindi yung text ka, meron ka ba dyan? May problema ako. Hindi ka na welcome nun. Dapat may iba naman na good news na nanggagaling sa'yo. Be wise. So you are liked. So you are popular. Kasi kung anong itinatanim, yun ang inaani. Gusto mo magkapera, namumuhunan ka ba, nagtatrabaho ka ba? Kung ang itinatanim mo ay tulog, katamaran, bisyo, huwag kang umasa na may aanihin ka. Kaya karamihan ng mga tamad, mga may bisyo, ang inaani ay yung ani ng iba. Ang mga tamad na kapatid, ang aging ipinanggagastos, kita ng kapatid nila. Ang mga ginagastos ng mga kapatid na kirami-raming anak na hindi nagsisikap sa buhay, dinidilihensya sa mga kapatid nilang nagsisikap sa buhay. Ang ginagastos ng mga may mga bisyo, nagda-drugs pa at kung ano-ano, kita ng nanay nila o ng asawa o ng anak nila. Sinisip-sip nila ang dugo ng kapwa dahil hindi sila nagtatanim sa sarili nilang pagod at sa sarili nilang panahon. At lalo sa lipunan natin, napakaraming ganyan. Dapat tumigil na tayo ng pangkukonsinti sa mga batugan. Tumigil na tayo ng pangkukonsinti sa mga sobrang dependent, nakasandal, walang ginagawa kundi maghingi. Kung magkamatayan sila sa gutom, di nabawasan ang pabigat sa lipunan. Sobra kasi tayong mahabangin, sobra tayong mapagbigay. Ang naging nangyayari, nagiging mga konsentidor na tayo. Binibigyan natin ng gantimpala ang mga tamad at pinarurusahan natin yung masisipag. Pagkaalam ng mga tamad, natitikisin sila, magsisipag yan. Narot akong Saudi rin mo. Pero na ako mangyapon ng mga items 12 years ago. Ang sapatos, ako pag-reserve ito. Ang kalo na, ang mga underwear, duha na lang nabilin sa tulo. Pagtaot mo? Wala, yata no kay father. Picture na dili kayo, Ben. Ano man na? Magpa-picture din. Nindot na. Dahil, if it's so good to be true, it's very probably not true. Pag sobrang matamis ang pangako, Kamay pa siya. sobrang ganda ng ibibigay sa'yo, kung duda ka. Kasi sa totoong buhay, hindi ganon kadali ang mga bagay. Pag sa parang sobrang dali, magduda ka, pain yun. Maling-mali yung mga tao na nagkikreate ng Superman, Superwoman image. Yung I can do everything, I can handle everything, ang talino ko, ang galing ko, ang husay ko, efficient ako. Actually, wala namang matutuwa sa inyo eh. Kundi amon nyo kung pinapakinabangan kayo dahil ang galing-galing nyo at ang husay-husay nyo. Pero yung mga karaniwang tao, mga kaibigan, kapwa manggagawa, maiinis pa nga sa inyo yan eh. So hayaan nyo nang makita ng mga tao yung mga pingas. Pag kami naiinggit dahil ang ganda-ganda mo, ipakita mo yung peklat mo. Ito nga, operasyon ko. Oh. May peklat ako pagkalaki-laki. Yung, ay, may peklat pala siya. Natuwa pa ngayon siya na may peklat ka. Hindi na siya mainggit sa'yo. Pero yung nagpapa-impress ka sobra, puro maganda lang ang pinapakita mo, yung mahusay lang, yung kalakasan mo, walang matutuwa sa'yo. It's wrong to always project a Superman or Superwoman image because you will only inspire jealousy. But when you show a little bit of your weakness, when you admit little bits of your imperfections, people tend to be kinder to you. Sa bahay, pag may mga batang lalaki, teach them how to become good fathers and good husbands. Kasi pag nakinig kayo sa lahat ng problema ng tao sa Pilipinas halos, 4 yata out of 5 babae iniiwan ng asawang lalaki.
Right ng view kay Tapos iniiwan na may mga anak na papalakihin, bahala ka na sa buhay mo. Mga girlfriend na bubuntisin, tapos iiwan, bahala ka na sa buhay mo. We must teach our men to become men. Because forever, boys. Sa maraming mga bahay, yung mga batang lalaki, basketball to death. Maghapon, uuwi, tututog ang mga medyas sa dumi, lalaban ni ate. Tapos pagod na pagod, aakyat, anong pagkain? Nagluluto si ate, tsaka si nanay. So you will create another generation of spoiled men who will become irresponsible husbands. Sa bus niya sa ATM. Ganun na nangyayari. Wala. Itong mga irresponsible husbands ngayon, pinalaki ng mga nanay nila yan na ganyan. Wala. 80%. Ano ba? Paano nyo malalaman kung anong tawag ng Diyos sa'yo? Kung anong talent ang mga binigay sa'yo, kung saan ka mahusay, kung saan magaling, yun ang calling. Hindi ka naman tatawagin ng Diyos, halimbawa sa isang mathematical ministry kung hindi ka niya binigyan ng mga special gifts with numbers. So dapat yung tao, kung saan siya nakahilig, doon bumuhal. Lalo't hindi naman masama at hindi bisyo yun. Pero wala, ang mga tao may mag-aaral. Lagi mo nadidinig yan. Gusto ko po mag-aaral ng ganong kurso. Sasabihin agad ng magulang, anong trabaho makukuha mo doon? No. Yung trabaho agad ang iniisip. Kaya maraming mga tao nagiging second or third class lang sila buong buhay. May trabaho nga sila, pero hindi naman yun ang talent nila eh. Hindi naman yung giftedness nila. So pinilit mo na mag-perform ang isang tao sa isang area of weakness. So how can you expect the person to excel? Sinisimplify natin ang lahat. Tatanong agad, ano magiging hanap buhay mo dyan? Mapapasok ko ba sa City Hall? Kailangan mapasok ka sa City Hall, nagsasara lahat ng kumpanya. Ang City Hall, hindi. Oo nga, pero kung hindi ka cut out for such work, what will happen to you? Kaya pag ang tao tamad, hindi nag-eentrega, mahiga lang, naiinis ka sa itsura. Maupo lang, nayayamot ka, manonood ng TV, naiinis ka, mag-electric fan, ang init-init ng mata mo. Kasi walang ibinibigay. Subukan mong tambak-tambakan ka niyan, baka minamasa-masahe mo pa siya habang nanonood siya ng TV. Ganun talaga ang mga tao, mukhang pera. Sino sa inyo hindi mukhang pera? Hindi ba? Lalo matatanda, naku talagang cash ang usapan dyan. Pagka hindi ka nag-entrega, medyo late ka na, naku masama na loob, madamot na ng konti. Yung third class na bigas na ang isinasaing sa'yo. Kung gusto mo magandang treatment, pay. Anong gagawin nyo? Pay, walang libre. At huwag hingi ng discount. Give as much as you could. Tandaan nyo mga kapatid ano man yung atraso sa inyo ng mundo, ng taong ito, hindi na yun matatanggal kasi tapos na. Ang pwede nyo nalang gawin, huwag nyo nang i-replay. Kayo pag nakakita ng pangit na eksena sa pelikula, gusto nyo replay, rewind. Di ba ayaw nyo? Ba't nyo nire-replay yung mga sama nyo ng loob, mga galit, mga hinanakit? Tama na! Kasi self-torture yan. Sabi ni Paul, I forget what is behind. If you cannot forget it because you're godly, at least forget it because you're wise. Because you are the beneficiary when you forgive and forget. Lalo't namatay na, huhukayin nyo pa ba sa lupa, gaganti pa kayo? Wala na eh. At kahit gumanti pa kayo, hindi na rin maibabalik yung natanggal sa inyo, yung nasaktan sa inyo. So, ang pinakamaganda na lang gawin dyan, ilibaon nyo na, kalimutan nyo na, and travel on as best as you can. Marami pang natirang pagpapala ang Diyos. Ngayon, nabubulag tayo, hindi natin nakikita yung pagpapala kasi lagi nating nililingon yung dating mga pait at dusa at hirap ng buhay natin. Nadadaya tayo. This is the work of the enemy. The enemy deceives us into being tied down to the past and too scared about the future that you forget to enjoy today. Saan nito mahulugan? Napapansin nyo ba, mga pamilya, kung sino yung laging nagbibigay ng pinakamaraming regalo, siya ang walang natatanggap. O kaya, isang kapraso ang natatanggap. Ang daming ibinigay, wala man lang natanggap. Palitan nyo naman yan sa pamilya nyo. Hindi naman yung laging tagabigay, taon-taon siya ang bigay ng bigay, tapos iniisip nyo, ay, may pera naman siya, kaya nga siya nagbibigay, so hindi ko na lang siya bibigyan. Naghihintay-hintay din yun, kahit siyang pala bigay, kahit pala isang medyas, isang panyo, isang kalachuchi. Pa-appreciate din niya yun. Baguhin nyo ang tradition, mga kapatid, sa mga pamilya, na yung Santa Claus, siya na lang lagi, taon-taon. Tapos wala man lang nagbibigay sa kanya, ipinagdaramdam din niya yun, di lang kumikibo.
So mahalaga, maging thoughtful tayo. Hindi yung, huy, meron naman siya, huwag din nating bigyan. Ganun tayo eh. Mayaman naman yan, huwag din nating bigyan. Pareho mo rin yun na tao, naghahanap din yun ng kahit konting pagtingin. So importante, iniiba natin, hindi tayo tanggap lang ng tanggap. We always get and forget. And the other people always give and forgive. Ano ba, paano nyo malalaman kung anong tawag ng Diyos sa'yo? Kung anong talent ang mga binigay sa'yo, kung saan ka mahusay, kung saan magaling, yun ang calling. Hindi ka naman tatawagin ng Diyos, halimbawa sa isang mathematical ministry kung hindi ka niya binigyan ng mga special gifts with numbers. So dapat yung tao, kung saan siya nakahilig, doon bumuhal. Lalo't hindi naman masama at hindi bisyo yun. Pero wala, ang mga tao may mag-aaral. Lagi mo nadidinig yan. Gusto ko po mag-aaral ng ganong kurso. Sasabihin agad ng magulang, anong trabaho makukuha mo doon? No. Yung trabaho agad ang iniisip. Kaya maraming mga tao nagiging second or third class lang sila buong buhay. May trabaho nga sila, pero hindi naman yun ang talent nila eh. Hindi naman yung giftedness nila. So pinilit mo na mag-perform ang isang tao sa isang area of weakness. So how can you expect the person to excel? Sinisimplify natin ang lahat. Tatanong mo agad, ano magiging hanap buhay mo dyan? Mapapasok ka ba sa City Hall? Kailangan mapasok ka sa City Hall, ha? Nagsasara lahat ng kumpanya. Ang City Hall, hindi. Oo nga, pero kung hindi ka cut out for such work, what will happen to you? Yung hirap na hirap pagdating dito, talagang manggula-gulanit na yung damit sa dami ng dinaanang mga bagyo. Alam yun ni Lord. Sa tingin ng iba, parang maliit ka lang dyan, baliwala lang yung ginawa mo, pero ang tinitingnan kasi ni Lord, gaano mo ba kinaririyan? Gaano mo pinaghirapan yan? Dahil nakikita dyan yung tindi ng pag-ibig mo sa Diyos. Aandar ang mundo, nakasakay man o hindi. So sumakay ka na lang. Huwag kang magpaiwan-iwan at magpa-arte-arte dahil hindi ka babalikan ng trend. Sumama ka na lang sa buhay. Ang isang taong nawala hindi na babalik. Ang isang linggong nawala hindi na babalik. So nagmukmo ka ng 3 araw, 5 araw, sinayang mo yon. Samantalang pwede mo sana ipagdiwang ang buhay. Learn from Solomon. Do not problematize life. Life is a gift from God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. Enter the stage. Kung baga tayo mga artista o dancer, may entablado. Ito ang buhay. Pinanganak ka. Enter the stage. Say your lines. Dance your part. Do your best. Love and be loved. And exit when the march from Aida calls you. Exit with as much grace as possible. And what you will find out, when you exit from this stage, God is there in the backstage waiting for you to welcome you to another chapter of your meaningful life with God. So live your best. Enjoy life. Do good. Worship God. And then let God do the How rest. do you know it's Idolize? You see the logo? I saw the logo. Oh wow. What kind of eyes? Kala ng mga kabataan ngayon, kabalibahasa marami silang access to knowledge, to technology, that they no longer need their parents' advice and discipline. At some points, they probably can be better informed. Wise. They can be more knowledgeable. But no way that they can be wiser. Wiser comes with age. It comes with experience. It comes with a lot of time. Experience, age, and very especially love makes for excellent guides and life mentors. Dahil mahal ka ng magulang mo, dahil lang doon magtiwala ka na sa kanyang ipapayo. Hindi man perfect ang payo, magkamali man, pero maganda pa rin ang dahilan kung ba't ginagawan ka ng ganyang turo o ganyang disiplina. Ang matalinong anak, pinapasaya niya ang kanyang magulang. How much is this a part of a son's or a daughter's daily objective? Why do you want to make your father happy? Because a happy father is a better husband to your mother. A happy mother is a better wife to your father. And a happy couple will lead the family into greater happiness. Kasi kung anong itinatanim, yun I don't remember if I ang had inaani. photo. Gusto mo magkapera, namumuhunan ka ba, nagtatrabaho ka ba? Kung ang itinatanim mo ay tulog, So katamaran, about memory. bisyo, huwag kang umasa na may aanihin ka. Kaya karamihan ng mga tamad, mga may bisyo, ang inaani ay yung ani ng iba.
Ang mga tamad na kapatid, ang aging ipinanggagastos, kita ng kapatid nila. Ang mga ginagastos ng mga kapatid na kirami-raming anak na hindi nagsisikap sa buhay, dinidilihensya sa mga kapatid nilang nagsisikap sa buhay. Ang ginagastos ng mga may mga bisyo, nagda-drugs pa at kung ano-ano, kita ng nanay nila o ng asawa o ng anak nila. Sinisip-sip nila ang dugo ng kapwa dahil hindi sila nagtatanim sa sarili nilang pagod at sa sarili nilang panahon. At lalo sa lipunan natin, napakaraming ganyan. Dapat tumigil na tayo ng pangkukonsinti sa mga batugan. Tumigil na tayo ng pangkukonsinti sa mga sobrang dependent, nakasandal, walang ginagawa kundi manghingi. Kung magkamatayan sila sa gutom, edi nabawasan ang pabigat sa lipunan. Sobra kasi tayong mahabagin, sobra tayong mapagbigay. Ang nagiging nangyayari, nagiging mga konsentidor na tayo. Binibigyan natin ng gantimpala ang mga tamad at pinarurusahan natin yung masisipag. Pagka alam ng mga tamad na titikisin sila, magsisipag yan. So yung mga desgrasyada, mga abandonada, mga separada, huwag kayo magpakalosyang. Kapatid, kung kayo yung napagtaksilan, kayo na 11, kayo yung sinaktan, bakit ikaw ang magpapakamatay? Di ba? Di lalong natuwa yung nagtaksil sa'yo dahil mas madali kang nawala sa mundo. So kung meron ang ayaw sa'yo, ginanyang-ganyan ka, torture your detractor by having a long and happy life. Bakit mo dadagdagan ang kasiyahan niya? Iniwan ka na nga, binaliwala ka na, nagpakamatay ka pa. Di sobra naman siya matagumpay at sobra kang bigo. So kung ikaw iniiwan, pinagtataksilan, mag-spa. Baka naman kasi yung paa mo puro kalyo, so magpa-foot spa ka, di ba? Gamitin mo lahat ng technology ng lahat ng lift, no? Labanan mo ang gravity. Sabi nga nila, looking good is the best revenge. Iniwan ka na, tapos makikita ka, buhol-buhol ang buhok mo, may putik. Naging babaeng putik ka dahil lang iniwan ka ng boyfriend. Di lalong sasabihin nung naiwan sa salamat, iniwan ko siya, tama talaga ako. Kung nakikita ka umiilaw pag naglalakad sa kagandahan mo, gumuguhit ang pabango na parang jet, panghihinayangan ka. So, kahit hindi ka na interesado makipagbalikan, panghihinayangan ka man lang, nakaganti-ganti ka. So bakit mo gagawing miserable yung sarili? Kailangan mag-isip-isip ka dyan. Iniwan ka, huwag ka maglasing. Nakakawala yan ng poise. Yung magda-drugs ka, lalaslasin mo ang sarili mo, tapos hindi naman nagtagumpay, nagkapeklat ka pa. So, bakit mo gagawin yun? Pasasayahin mo sila. Dapat ko iniiwan ka, pag nakita ka, pwede mo sabihin, see what you're missing? Mahalin ang sarili. So yung mga desgrasyada, mga abandonada, mga separada, huwag kayo magpakalosyang. At lalong huwag kayo magpapakamatay. Ang mga Pilipina hindi nagpapakamatay sa ganyan-ganyan lang, no? Matitibay. At pati mga Pilipino, mas marami pang ang Pilipino nagpapakamatay kaysa Pilipina, no? Paano yung mga asawang lalaki, medyas lang nila, hindi alam kung nasan. Kaya pag iniwan ng asawa, talagang nagbabaril sa sarili. Kailangan kahit mahal mo ang isang tao, nakaka-complement siya sa buhay mo, meron ka rin certain orbit na sa'yo lang. Kahit mawala siya, iikot pa rin yung orbit mo kahit lumungkot ka. Pero hindi mo masyadong iasa sa kapwa ang kasiyahan mo. Kanino ba kayo magpapaganda? Siyempre sa asawa nyo, hindi dun sa mga tao sa labas. So yun ang number one audience nyo, yung partner nyo sa buhay. Hindi yung pagkakaharap nyo siya, wala kayo, nasa baso lahat ang ngipin nyo. Diba? Tapos pagkakaharap ang iba, parang perlas yung mga ngipin ninyong ganyan. You choose your audience and you minister to those that love you the most. It is important to give them our best manners. Napakahalaga na lalo yung mga mag-asawang matagal na hindi na halos nagbibihis, hindi na nagpapaganda sa harap ng asawa. Maraming mga husbands hindi na nagtututbrush bago matulog. Complain siya ng maraming wives, husbands, no? Ang kuko, ang dumi-dumi, nahihiga nila, grasa-grasa, lalo kung naglinis ng kotse. Dapat ibinabalik niya yung lagi na para kayong binatat dalaga, para laging exciting ang samahan. Magising ka man ng alas 2 ng umaga at tinignan mo yung katabi mo, hindi ka nagugulat. Ang tao minuminuto tumitingin sa cellphone kahit hindi tumutunog. Pagka napaupo kahit saan, tingin agad, send agad ng message, games agad. Walang panahon sa sarili. Walang panahon na makipag-usap dun sa spirito ng Diyos na nasa sarili. Kasi kung kani-kanino nakikipag-usap na malayo,
Kaya nga kuminsan kahit sa restaurant, kahit sa ang mesa, may 4 na tao nakaupo doon pero lahat nagte-text sa iba't ibang tao, hindi sila nag-uusap. Papalayo ng papalayo ang kausap, hindi nakausap tong malapit. Kaya may mga matitinong magulang, maraming ina, pag umuwi ang tatay galing sa abroad, nagtatrabaho, magbabakasyon, bawal mag-text ang mga anak. Habang nandito ang ama nyo, walang magte-text-text. Walang maglalaro sa computer. Walang magpe-Facebook asikasuhin yung makipagkwentuhan sa tatay nyo o sa nanay nyo. Kasi nga ang layo ng kausap, yung malapit hindi makausap. Ganon din ang institutionalized religion na kung ano-anong ginagawa para kausapin ng Diyos pero walang oras mapag-isa, walang oras na mag-reflect. No time for devotions, for reflection. It is in quietness that we will hear the silent voice of God. Kailan nyo nakikilala ang kagandahan ng isang tao? Hindi physical, ha? Yung kalooban. Kailan nyo nakikilala? Pagka siya ay mahinahon o pag siya ay galit? Siyempre, pag galit. Lahat ng tao, masamamang tao, pag mahinahon siya, masarap siyang kasama. Maganda ang buka ng muka, maganda ang sasabihin. Pero galitin mo, o subukan mo't galit. Yung inilalabas na ugali, pag galit, ang tunay na ugali ng tao. Kasi kung hindi ka naman galit, siyempre, mapagbigay ka. Pagka binigyan ka, thank you. Pero pag galit ka ba, inabutang ka pa rin ng kape, sabi pa rin ba sa asawa mo, thank you. Di ba? Baka tabigin mo pa yung kape. Kasi galit ka. Pag galit kayo mga kapatid, you are under trial. Dahil doon nyo ipakikilala ang tunay nyong pagkatao. Pagka kayo naubusan ng pasensya. Kaya lahat tayo dyan, kailangan magsiyasat ng sarili. Kasi meron talagang nice, ang gaganda ng mukha, ang gagandang ngumiti, ang susweet mag-hello, ang susweet mag-hi. Pero, pag nagalit na, yung ugali ilalabas, yun ang totoong siya. Not that person when he is cheerful. Not the person when she is well, when she is having her way. But when things go wrong, that's when the real personality comes out. Kaya marami pong mag-asawa. Dalawa lang ang nangyayari habang tumatagal ang panahon. Lalo mong namamahal. Kasi nakikita mo ang kanyang asal sa oras ng kagipitan. Sa oras ng hirap. Sa oras na nakakagalit, sa oras ng gutom, sa oras ng pagod, lumalabas yung tunay na tao. At kung maganda yung lumalabas, lalo mo namamahal. Pero tuwing nagkakaroon ng hirap, gutom, pagod, ang pangit ng lumalabas na ugali, unti-unting natutungkab yung pag-ibig mo sa kanya. Kung patong-patong na brick siya na matibay, unti-unting nababawasan, nayayanig, hanggang mamaya gigising ka na lang isang araw, hindi mo na pala mahal. Kaya may mga mag-asawa naghihiwalay. Sa naipon na nakitang kapangitan ng ugali. Wala nang maapuhap, wala nang makapang mabutit maganda na pangahawakan para manatili pa. Mas nananaig yung mga nasaktan ka, na inis ka, na offend ka, kesa sa ikaw ay na-cherish, na mahal, na nourish. Kaya may mga naghiwalay. Akala nyo automatic yan, mag-asawa na kayo, forever kayo na, magkaibigan kayo, kayo na talaga? No. Kasi nagkakakitaan kayo ng ugali. At doon sa mga panahon na yun, ang lakas ng withdrawal. Pag gumagawa ka ng mabuti, may deposit. Pero gumagawa ka ng masama, may withdrawal. Anong natitira? May balance ba? O wala? Ang maganda niyan mga kapatid, tayo yung mga tao na merong karapatan at merong kakayanan na kontrolin ang ating ugali. Kasi hindi tayo hayop. Kaya sabi, be transformed by the changing of your mind. Kung may track record ka na lagi ka na lang may nakakagalit, lahat na lang ng nakasama mo sa trabaho, nakaaway mo, tapos sasabihin mo, binubutasan nila ako, pinagkakaisahan nila ako. Sobra naman, kahit saan ka na lang pumunta, ikaw yung pinagkakaisahan. Sobra kang star, nag-uusap-usap lahat ng kumpanya para pag dumating ka doon, pagkaisahan ka. O talagang ikaw ang humahanap ng gulo. Halos lahat ng kaibigan mo, ang ending, kaaway mo in the end. Huwag mo nang sisihin pag mahigit 3 na sila. Baka ikaw na yun.
Kung isa, pwede pa sabing masama siya, kaya kami nag-away. Dalawa, masama siya, kaya kami nag-away. Pero pag tatlo, apat na, mag-isip-isip ka na dahil may common denominator sa problem and it's you. Kaya titingnan natin, ano ba yung ginagawa ko? Paano ba ako nagsasalita? Paano ako nananahimik? Paano ako kumikilos? What was appropriate to say 1 second ago no longer is. And hurts the feelings rather than helps its cause. Pag may dapat kang sabihin, lampas na. Timing is very important. And you know what is most important na i-time? Sorry. Mas madali, mas mabilis, mas maaga, mas umuusok, mas mainit yung sorry, mas tama. Pero kung minsan nahuli lang yung sorry ng a few minutes, wala nang talab. Dapat mabilis tayo magsabi ng sorry. I'm sorry, I was wrong. Mabilis. Pero hindi arte. Taos puso. Pag lumampas yung pagkakataon, wala na eh. Tapos na. Time is very important. So it's not really just do not say, but what the Bible is really telling us is do not think this way. Pag sinabi mga kapatid, do not say it, hindi lang do not say, ang ibig sabihin, huwag kang ganyan mag-isip. Ganyan ka kasi mag-isip, ganyan tuloy na sasabi mo. So pag sinabing, huwag mong sabihin yan, ang totoong sinasabi, huwag kang mag-isip ng ganyan. Baguhin ang paraan ng pag-iisip. Kung paano ka nag-iisip, nalalagay sa puso mo ang lahat at mula dyan lumalabas sa mga salita. Matthew 12:34. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong laman ng puso, inilalabas ng bibig o ipinapakita ng katawan sa aksyon. At kung yun ang lumalabas sa ating bibig o aksyon, yung hindi maganda, yung nagpapalayo sa mga tao sa atin, nakakaaway tayo, dapat palitan ng laman ng puso. Hindi lang dapat palitan at pagandahin ang bokabularyo. Hindi lang dapat gandahan ang timing. Yung pinagmumula ng bokabularyo natin, yung ating espiritu, yung ating pagkatao, yun ang dapat talaga mabago. At kadalasan ng mga tao naman, hindi sila likable only because they have been rejected many times. Maraming mga tao, sasabihin nila, hindi naman ako loving kasi hindi naman ako lumaking may nagmamahal sa akin eh. Oo nga, pero maibabalik mo pa yung childhood mo para i-replay mo, para may magmahal sa'yo, para maging mapagmahal ka. Wala ka na magagawa sa tapos na. So ang dapat mong gawin, repairin na lang yun. Limutin, matuto mula doon because God is God of second chances. Nagbibigay ang Panginoon sa atin ng mga bagong pasimula. Gaano karami sa atin ang makakapagsabing lumaki tayo masaya? Sa dinami-rami ng mga masusungit na mga tito at tita, mga madrasta at madrasto, sa dami ng mga masusungit na lola at lolo, sa dami ng mga kaliweteng tatay at nanay, sa dami ng mga malulupit na kapatid, mga kamag-anak na mararamot, mayayabang na kapitbahay, gaano karami sa atin na makakapagsabing, I had a happy childhood? Konti. Pero kung papayagan natin ng mga kapatid na buong buhay natin, maapektuhan tayo ng mga deprivations ng childhood natin, therefore you will remain deprived. Therefore, every turn and twist and chapter of your life, you're going to reprise. You're going to repeat the bitterness of your childhood. So what is important is to be free from that. To have a new beginning. Whoever is in Christ is a new creation. The old is gone. The new has come. New life comes. A new heart. And God said, I'm going to take away from them their heart of stone. And I'm going to give them a heart of flesh. Mga kapatid, kung meron sa atin na damage ng isang sad experience, marami yan. Nung bata ka, nung teenager ka, nung early adulthood mo, or very recently, don't let that damage keep damaging you by allowing it to make you bitter or unkind. Huwag mong hayaan na maging bato ang puso mo dahil lang nasaktan ka minsan, kasi marami pang pagkakataon para sumaya. Pero kung magpapatali ka sa mga nakaraan, ikaw na ang may kasalanan kung ba't nagpapaulit-ulit yan. By the power of Jesus, we can have a brand new life, a brand new attitude, a brand new way of looking at things. We cannot forever hide behind the excuse that we were deprived. I was raped, I was abused, I was this, I was that. Hindi ko minamaliit yung masasakit na mga karanasan na yan. Nandun na ako. Pero masakit nga eh. Kaya dapat isara, dapat limutin, dapat palitan na maganda. Para yung nawala sa'yo noon, dumating naman sa'yo ngayon.
Pero pag hinayaan mo yan na magpaulit-ulit ng epekto sa'yo, and it makes you cynical or unkind or stone-hearted, you will now be the cause of your sorrows. Meron lang nagpasimula nun, pero ikaw na ang nagpapatuloy. Ang isang pinakamalaking kalayaan ng tao, makalaya siya sa nakaraan. Pag more than 10 ka na, 20, 30, 40, 50, imposible na spotless ang nakaraan mo. Marami na yung sugat. Marami na yung latay. Marami na sakit, hirap at dusa. Sa dami nga na yon, dapat ka makinabang ngayon. It must make you better, not bitter. Nadaya ka once, twice, ayaw mo na magtiwala uli. So buong buhay mo, wala ka ng pagtitiwalaan. Kung balak mo pang sumaya, dapat ka matuto magtiwala muli. Hindi mo dapat sisingilin yung iba sa kasalanan ng iba sa'yo. Sinaktan ka ni Juan, babayaran ni Pedro. Ganun ang nangyayari kuminsan eh. Yung mga babae, dati nilang boyfriend, minahal nila, hindi sila minahal. Nagkaroon ng second boyfriend, hindi na nila minamahal. So ito ngayon si second na nagbayad sa kasalanan ni first. Tapos gantihan ng gantihan, lahat ng tao ngayon nasasaktan. Careful. Because we must change what is in our hearts. Yung laman ng puso mo, yun ang lalabas sa iyong bibig. Yun ang iaarte ng iyong katawan. Yun ang i-express ng iyong mukha. So watch the heart. That's on the phone. So careful with words. Because words have a powerful way of becoming true. And words have a powerful way of suggesting to us our line of action. Napapabuti tayo, napapasama sa mga sinasabi.